Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1881, Aoshu. Ang dakilang rock slap-ped kanilang mga pakpak galit na galit, isang nakakatakot na tanawin. Duguan ng mga mata nila habang nakatitig sa pulang buhok na binata. Napansin din ng mga miyembro ng Halakandre Fairyland ang binatang iyon. Siya ay kabayanihan at hindi kapanipaniwalang malakas. Madali niyang durugan ang mga dakilang rock. Ang pulang buhok ng binata ay nililipad sa hangin habang malamig niyang sinulyapan ang mga dakilang rock at sumisigaw walang Great Oriental Greenfinch Rock. Aoshu. Ang isang dakilang rock ay naging isang tao na may gintong buhok. Tinitigan niya ang taong pula ang ulo at sinabi, "Kung narito ang hari ng aking angkan, hindi ka magiging ganoon kamayabang. Naglakas loob ka bang tawaging hari ang iyong pinuno?" Nakakatawa. Panunuya ni Aoshu. Nanginginig ang hangin habang walang takot na itinapon ang sarili sa isang malaking bato malapit sa kanya. Gamulong ang bestial chi habang ang mga pakpak ng rock ay naging matalim na talim at ibinagsak niya ang sarili sa tao. Arg! Isang dambuhalang dagwang kamay ang lumitaw at pinalibutan ang dakilang rock. Dinurog ng kamay ang mga pakpak ng rock. Gumagundong ang kulog, at ang katawan ng dakilang rock ay sumabog sa ulan ng dugo. Isang tao mula sa Dragon Clan. Tumingin si Bai Ling sa lalaki, namangha at nag-iingat. Si Lin Feng ay nagulat din. Ang Dragon Clan. Iyon ay isang maalamat na angkan. Nakapagtataka, siya ay nasa isang larangan ng digmaan sa Celestial Country. Terena, galit na sigaw ng isa pa dakilang rock. Binuksan niya ang kanyang mga pakpak at lumipad ng mabilis hanggat maaari. Ang lahat ng iba pang malalaking bato ay sumunod sa kanya, mabilis na naglaho sa mga bundok. Malamig na tumingin sa kanila ang mayabang na lalaki. Sa paligid niya, maraming uhaw sa dugo ng mga dragon ang lumitaw, umaatungal na galit na galit. Lumitaw ang kulog, at ang kagubatan sa ibaba nila ay patag. Nawala ang lahat ng mga puno. Kung nahanap mo ang Great Oriental Greenfinch Rocks, sabihin sa kanila na pumunta at hanapin si Aoshu. Ang taong ito ay isang nakakatakot na mandirigma. Naisip ni Lin Feng. Madali niyang mapatay ang mga dakilang rock. Kung ipinagpatuloy niya ang pagpatay sa kanila, namatay na lang sana sila, kaya pinahiya na lang niya sila umaasang lalabas ang Great Oriental Greenfinch Rock. Pinipilit niya ang hari ng mga dakilang rocks. Ang mga dakilang rock ay umalis na. Tiningnan ni Aoshu si Lin Feng at ang iba pa at sinabing, "Death Chi, galing kayong lahat sa impyerno." Tumingin siya kay Lin Feng, kumikislap ang kanyang mga mata. Biglang lumitaw ang Dragon Claws at binaril si Lin Feng. "Tumigil ka," sigaw ni Bai Ling, malamig na naglalabas ng malamig na enerhiya. Sinuntok ni Bai Ling at lumitaw ang isang Ice Hell Cauldron. Naglalaman ito ng parehong yelo at hell chi, at pinalamig ang mga kuko ng dragon. "Sino ang naglakas loob na salakayin ako?" sabi ni Aoshu, namumula ang mga mata at parang galit na galit. Mas maraming kamay ng dragon ang lumitaw muli, sa pagkakataong ito ay siyam na sila at lahat sila ay umatake sa kaldero, na agad itong nabasag. Mamatay. Galit na galit ang sigaw ng malalakas na cultivator ng Halakandre Fairyland. Biglang pinalibutan ng death energy si Aoshu at sinimulang sirain ang kanyang buhay. Kasabay nito, naglabas si Bai Ling ng mas maraming ice energies. Lumitaw ang isang talon ng enerhiya ng yelo at naging isang nagyayelong ilog. Ang mga tao sa Dragon Clan ay talagang agresibo. Si Aoshu ay isang mataas na antas na emperador. Napakaraming nakakatakot na cultivator dito. Mga totoong henyo lang ang makakarating dito. Para sa mga hari ng hayop at napakalakas na mga cultivator ng tao, ito ay medyo mas madali, naisip ni Lin Feng habang siya ay sumuntok. Isang life and death chessboard ang lumitaw sa itaas ng Aoshu. Kumulo si Death Chi habang pinapalibutan nito si Aoshu. Nagsimulang umawit ang isang dragon. Napapaligiran si Aoshu ng mga pulang ilaw habang ang kamatayan ni Chi ay tumagos sa kanyang katawan. Kasabay nito, naglabas siya ng nakakatakot at agresibong mapangwasak na enerhiya. Pag-atake sa impyerno ng kamatayan. Malamig na sigaw ni Bai Ling. Ang Death Chi ay naging mga yelo. Ang iba ay sunod-sunod na umatake, lahat ng uri ng lakas ay pumupuno sa hangin. Gayunpaman, talagang malakas si Aoshu. Naglabas siya ng lakas ng dugo at pisikal na lakas, na pinupuno ang kalangitan ng kanyang mga enerhiya. Bukod sa lakas ng kamatayan, ang ibang uri ng lakas ay tila hindi masyadong epektibo laban sa kanya. Lahat ay gumagamit ng lakas ng kamatayan. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang kapangyarihan. Ang mga enerhiya ng kamatayan at buhay ay patuloy na kumikinang ng magkasama. Death Cosmic Energy, Condense. Si Bai Ling at ang iba pa ay naglabas ng Death Cosmic Energies. Ang buhay cosmic energies ay nawala, at ang hangin ay napuno ng kamatayan chi bilang ito ay naging isang pattern. Ikanaway ni Lin Feng ang kanyang mga kamay at walang tigil na pinakawalan si Death Chi. Nang maramdaman ni Aoshu ang pag-iipon ng lakas ng kamatayan, tumuwid siya, namumula ang kanyang mga mata. Arg, arg, umuungal ang mga dragon. Si Aoshu ay nakatayo doon at nagsimulang umatake. Ang kanyang mga suntok ay naging mga dragon at pumutok patungo sa pattern ng kamatayan. Matapos maabot ang pattern, ang mga dragon ay sumabog, nanginginig ang pattern ng marahas. Biglang umalangaw ang siyam na boses ng dragon, at nang sa wakas ay sumabog ang pattern at nagkalat ang kamatayan ni Chi, si Aoshu ay nahuli sa pagsabog. Gayunpaman, hindi itinuloy ni Aoshu ang pag-atake kay Lin Feng. Tinitigan niya si Lin Feng at sinabi,
Isang life and death deployment spell, hindi masama. Nakuha mo pa ang mga suntok ng dragon ko, may pagmamalaki mo ang sarili mo. Bakit may dugo ng demonyong dragon sa iyo? Nagulat si Lin Fang. Hindi nakakagulat na inatake siya ni Aoshu, naramdaman niya ang enerhiya ng dragon niya. Nakakilala ako ng dragon dati at ipinadala niya ang kanyang dugo sa akin. Sagot niya kay Aoshu. Itinaas ni Aoshu ang kanyang ulo at umungot. Malakas na yumanig ang lupa at langit. Naramdaman ng karamihan ang pagyanig ng lupa. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Lin Fang habang umaatungal ang mga dragon. Binuksan din ni Lin Fang ang kanyang bibig at ang dragon chi na may halong demonyong si Chi ay sumugod sa kalangitan. Ang Chi ay naging isang katawan, at pagkaraan ng maikling panahon, isang itim na dragon ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Lin Fang. Ang mga kaliskis nito ay itim at kasing talas ng mga talam, mukhang mabangis. Galit itong tumingin kay Aoshu. Bastos, palagi mo siyang itinatago sa iyong katawan. Tanong ni Aoshu, galit na nakatitig kay Lin Fang. Hindi malakas ang dugo ng kanyang ninuno. Hinayaan ko siyang lumaki sa loob ng katawan ko para lumakas siya. Bagay na bagay sa kanya. Madaling sagot ni Lin Fang. Patuloy na nakatitig si Aoshu sa dragon sa likod ni Lin Fang. Ang Dragon Clan ay may kaunting dragon na kulay itim. Lahat sila ay may lakas ng pagsabog. Sa Dragon Clan, mayroong 3 uri ng mga dragon. Mga gintong dragon na may 5 kuko, mga dragon ng dugo na tulad niya na uhaw sa dugo, at mga demonyong dragon. Ang 3 uri ng dragon na iyon ay lahat ay may lakas na sumasabog at napakalakas. Kaya balak mong panatilihin siya sa iyong katawan magpakailanman. Tanong ni Aoshu. Tumiti si Lin Fang at sinabi. Kung gusto mo siyang ibalik sa Dragon Clan, wala akong pakialam. Wala kang pakialam na pakawalan siya. Tanong niya kay Aoshu na nagulat sa narinig. Napakalakas ng mga demonyong dragon. Ang dragon na iyon ay lumaki sa loob ng dugo ni Lin Fang. Si Lin Fang ay halos katulad ng kanyang ina. Matutulungan pa niya si Lin Fang na lumaban. Maaari siyang makakuha ng isang mahusay na edukasyon sa Dragon Clan, iyon ay magiging mabuti para sa kanya. Tumiti si Lin Fang. Nanatiling tahimik si Aoshu ng ilang segundo, at pagkatapos ay nagsabi. Ang aking angkan ay para sa mga blood dragon, hindi ito maganda para sa isang demonyong dragon. Kung babawiin ko siya baka atakihin siya ng mga miyembro ng angkan ko. Siyempre, tatanggapin siya ng 5 Clawed Golden Dragons. Nakikita ko, tapos kalimutan mo na, ang demonyong dragon ay hindi bumalik sa katawan ni Lin Fang. Siya ay naging isang tao na may itim na mga mata at isang malamig na titig. Ang kanyang balat ay parang itim na baluti. Nagulat ang mga miyembro ng Halakandre Fairyland nang malaman na may dragon si Lin Fang sa loob ng kanyang katawan. Napansin din nilang hindi nagalit si Aoshu gaya ng dati. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1882, Milky Way Battlefield. Ang maitim na dragon ay lumaki sa loob ng katawan ni Lin Fang, at sa gayon ay nagkaroon ng ibang kakaibang pagkabata kaysa sa ibang mga dragon. Kaya naman, kahit hindi pa siya matanda, maaari na siyang maging tao. Pero hindi niya maintindihan ang outside world. Nanatili siya sa tabi ni Lin Fang at galit na tumingin kay Aoshu. Nararamdaman niya na napakalakas ni Aoshu. Ikaw maliit na bastos. Pareho tayong dragon. Galit na sabi ni Aoshu sa demonyong dragon. Baby pa lang siya. Bakit ka nagagalit sa kanya? Tumiti si Lin Fang ng pilit. Pagkatapos, tumingin siya sa demonyong dragon at sinabi sa kanya. Dahil ang pangalan ng pamilya ng mga tao mula sa Dragon Clan ay Ao, kung gayon tatawagan kitang Ao mo. Ao mo. Ulit ng dragon sabay tango. May pangalan na siya ngayon. Ang swerte mo, munting bastard. Nakakagulat na may demonyo kang dragon. Abi ni Aoshu, nakangiting nakatingin kay Ao mo. Hindi nakaimik si Lin Fang at sinabi. Gusto mong tawaging bastard ang lahat, di ba? Ang pangalan ko ay Lin Fang. Sige, Lin Fang. Sang-ayon ni Aoshu. Sinulyapan niya ang iba at sinabi. Halika, pumunta tayo sa Milky Way Battlefield. Larangan ng digmaan sa Milky Way. Nagulat si Bailey, iyon ay isang nakakatakot na lugar. Ano, hindi ka maglakas loob? Tanong ni Aoshu kay Bailey. Hindi ka mahina. Kung magkapit kamay tayo, walang makakapidyo sa atin. Ang Milky Way Battlefield ay isang magandang lugar para magsanay. Doon napupunta ang talagang malalakas na cultivator. Malamang na hindi ka pa nakakita ng talagang malalakas na cultivator. Haha. Tumawa si Aoshu. Tumingin si Bailey sa iba at sinabi. Wala kayong pagtutol, tama ba? Punta tayo sa Milky Way Battlefield. Mukhang nagulat si Lin Fang at nagtanong. Ano ang Milky Way Battlefield? Ito ang pinakamagulong larangan ng digmaan ng Celestial Country. Ang mga tao doon ay talagang nakakatakot. Mayroong mga miyembro ng hukbo mula sa iba't ibang mundo. Makakakita ka ng ilang tao mula sa impyerno na kayang pumatay ng iba sa isang wega. Sabi ni Bailey, nakangiti kay Lin Fang. Sabik na tumanggo si Lin Fang. Nakita ko, pero na at tingnan natin. Tumanggo naman ang iba. Lahat sila ay nasa sabik, at hindi na makapaghintay na makita ang Milky Way Battlefield. Huwag kang mag-alala. Paprotektahan kita. Sigaw ni Aoshu sa kanila. Ilang sandali bago sila ay magkaaway, at ngayon ay sinabi niyang paprotektahan niya sila. Tumiti ng pilit ang mga miyembro ng Halakandre Fairyland.
Kahit na ang Halakandra Fairyland ay isang makapangyarihang grupo, ang Milky Way Battlefield ay isang nakakatakot na lugar na may mga nakakatakot na cultivator. Maraming tao doon na kasing lakas ni Aoshu. Maraming tao doon ang malapit ng maging isang dakilang emperador hanggat maaari. Marami ring namatay doon. Nakarating sila malapit sa magulong lugar. Ilang silweta ang dumaan sa kanila, ngunit walang umatake sa kanila. Pagkaraan ng maikling panahon, naramdaman ni Linfang ang isang nakakatakot na chi. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang isang konstelasyon sa unahan. Ito ay hindi kapani-paniwalang tanawin na nagpang-inag sa kanya. Ang Milky Way, kakaibang chi. Naisip ni Linfang. Hindi niya alam kung ano talaga ang Milky Way. Iyan ang Milky Way Battlefield. Tingnan mo ang Milky Way, hindi ka makakalapit dito, kung hindi ay mamamatay ka. Iyon ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga labanan sa loob ng radius na 10 kilometro mula rito. Tumingin sa karamihan ng tao. Lahat sila ay mga bayani. Ang mga taong ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga tao sa iyong mundo. Sabi ni Aoshu. Tumingon-lingon si Linfang at ang iba pa. Sa katunayan, maraming silweta ang gumagalaw at ang kanilang chi ay hindi kapani-paniwala. Ang chi ay pumipintig sa unahan nila, at maraming enerhiya ang sumipol sa kanilang paligid. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang Milky Way, isa lamang itong misteryosong chi. Tumingin si Linfang sa malayo, at nakita ang maraming sirang tulay, na may mga taong nakikipaglaban sa kanila. Sa wakas, dumating si Linfang at ang iba pa sa isang tulay at kitang-kita nila ang lahat. Napakalaki ng lugar. Sa ilalim ng mga tulay, mayroong tubig, at ang walang hangganang yellow springs ng underworld. Ang ilang mga tao kung minsan ay nahulog sa dilaw na tubig, patay na, sa itaas, hinahanap ng mga magiting na mandirigma ang Green Void, sa ibaba ng Yellow Springs. Ang Milky Way ay ang Green Void, ang Yellow Springs ay ang underworld. Ang pakikipaglaban dito ay lubhang mapanganib. Sinabi ni Bailing sa kanila pagkatapos tumingin sa paligid. Maraming tulay kung saan nakikipaglaban ang malalakas na cultivator. Ang ilang mga tao ay napakalakas. Sabi ng isa sa mga miyembro ng Halakandra Fairyland. Sabi Aoshu, kahit na malakas sila, gaano karaming tao ang makakarating sa Milky Way at makapunta sa kabilang panig? Anong meron sa kabila? Ang mga taong ito ay lubos na naiintindihan ng Celestial Country, ngunit kakaunti ang mga tao ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng pumunta sa kabilang panig. Hindi mo ba alam? Sa kabilang banda, hindi ito impyerno at hindi ito ang bansang Celestial. Ito ay isa pang larangan ng digmaan. Kung maaari kang pumunta sa kabilang panig, nangangahulugan ito na naging napakalakas mo. At saka, kung makatawid ka sa Milky Way, habang tumatawid, malilinis ka ng mga imprint ng world. Ikaw ay magiging mas malakas. Ibang daigdig. Kumunat ang noo ni Bailing. Narinig niya na may mga tao mula sa ibang mundo sa Celestial Country. Nakapagtataka, may mga tao rin na makakarating sa kabilang bahagi ng Milky Way. Nanginginig si Linfang. Ibang daigdig. Ito ba ang kontinente ng siyam na ulap? Aoshu, saan ka nang galing? Tanong ni Bailing kay Aoshu. Tumiti si Aoshu. May mga paraan ng Dragon Clan para makarating sa Celestial Country, syempre. Saan patungo ang mga tulay na iyon? Pinindot ni Linfang. Ilang mundo ang konektado sa lugar na ito. Haha, may bilyon-bilyong mundo, pero iisa lang ang totoong mundo. Ang mundo ng impyerno ay nagsasarili. Sa tapat ng Milky Way, naroon ang kontinente ng siyam na ulap. Tumiti si Aoshu. Natuwa si Linfang, kumikinang ang matatalim na ilaw. Gaya ng inaasahan, ang kontinente ng siyam na ulap. Ang kontinente ba ng siyam na ulap ang pangunahing mundo, noon? Naroon din ang ilang mga tao mula sa Halakandra Fairyland. Itinuro ni Bailing ang isang grupo ng mga tao. Ang malalakas na cultivator ay nasa mga tulay at nakasuot ng puting damit. Ang kanilang grupo ay mas malaki kaysa kay Linfang, sa kabuuan ay 34 na tao. Iyan ay inapon ni Haring Qinguang, pinuno Qinyu. Napakalakas niya. Hindi nakakagulat na dinala niya ang mga tao sa Milky Way Battlefield. Sabi ni Bailing, nagulat ang lahat. Napakalakas talaga ni Qinyu, at sikat na sikat sa Qinguang City. Ilang tao ang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Magtipon tayo at maglibot. Napatingin si Linfang kay Bailing. Sige, tara na, sabi ni Aoshu. Sumunod ang lahat. Napakabilis, nakarating sila sa sirang tulay na iyon. Qinyu, sabi ni Bailing. Tumingon ang lahat ng miyembro ng Halakandra Fairyland at nakita si Bailing at ang kanyang grupo. Sinabi ni Bailing kay Qinyu, lahat tayo ay mula sa Halakandra Fairyland, manatili tayong magkasama. Dahil lahat tayo ay taga-Halakandra Fairyland, dapat talagang gawin natin iyon. Kailangan nating tulungan ang isa't isa. Tumanggo si Qinyu. Ang Milky Way Battlefield ay mapanganib, mas maraming tao ang mas mahusay. Kung makakita kami ng magagandang bagay, hahabulin mo kami. Sabi ni Qinyu sa kanila. Napatingin ang lahat kay Bailing. Kahit na lahat sila ay taga-Halakandra Fairyland, napakaraming tao, kailangan nilang makahanap ng kompromiso. Ang mga nakakahanap ng magagandang bagay ay iniingatan ng mga ito para sa kanilang sarili. Deklara ni Aoshu. Tumiti ang taong iyon kay Aoshu at sinabi. Iyan ang pinakamagandang solusyon. Tumingin si Qinyu sa karamihan at sinabi. Kung makakita ka ng isang bagay, itago mo ito para sa iyong sarili.
Ngunit tandaan na lahat tayo ay magkaibigan, hindi maaaring magkaroon ng panloob na mga salungatan. Kung hindi, magagalit ako. Sige. Lahat ay sumang-ayon. Nagsimula silang maglakad sa tulay nag-aaway ang mga tao sa paligid nila. Ang mga mahahalagang bagay ay patuloy na bumabagsak mula sa langit. Si Lin Fang ay namangha. Ano ang mga mahahalagang bagay na nahuhulog mula sa Milky Way? Tanong ni Lin Fang. May mga diskarte, sinaunang kasulatan, imperial na sandata, great imperial weapons, marks of the path, lahat ng uri ng item. Sagot ni Bai Ling sa kanya. Si Lin Fang ay natulala. Mga marka ng daan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1883, Milky Way Celestial Mountain. Tumingin si Lin Fang sa malayo. Ang mga tulay ay lumulutang sa hangin, at patuloy na bumabagsak ang dugo mula sa langit. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Ang meteor rain ba ay gawa sa mamahaling bagay? Napatulala si Lin Fang. Hindi niya naintindihan. Haha, nasa Celestial Country tayo, misteryosong lugar. Hindi namin alam kung saan may mga item. Narito ang pinakamapanganib na lugar, gayunpaman, mayroong mga nakakatakot na labanan dito. Siyempre, ang ulan na iyon ay hindi lamang binubuo ng mga mahalagang bagay. May mga totoong bulalakaw din, at ilang meteor ay walang laman. Sabi ni Aoshu. Tumanggo si Qin Yu bilang pagsang-ayon sa dragon. Maging ang mga dakilang emperador ng impyerno ay nababaliw dahil sa marks of the path. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga dakilang emperador ay nais na itaas ang kanilang pangunawa. Ang marks of the path ay mas malamang na lumitaw dito kaysa saan man. Ang ibang mga lugar ng Celestial Country ay hindi ganda. Huwag na tayong mag-usap at mag-aksaya ng oras. Pumunta pa tayo at tingnan natin. Ipinahayag ni Aoshu, nangunguna sa unahan. Nagpatuloy ang grupo ng mga tao mula sa Halakandre Fairyland. Sila ay isang mas malaking puwersa, at ito ay mas ligtas para sa kanila tulad na. Ang mga sirang tulay sa hangin ay lubhang kakaiba. Tumitaw sila ng wala saan, pagkatapos ay nasira, at nagsimulang muli sa malayo. Sila rin ay tila hindi masisira, ang malalakas na pag-atake ng mga cultivator ay umabot sa kanila, ngunit hindi sila nasira. Maraming tao ang nakapansin kay Lin Fang at sa kanyang grupo. Bumilis ang ilang mga tao dahil gusto nilang iwasan sila. Ang iba ay hindi tumutol at kumpiyansa na naglakad palapit sa kanila. Ulan ng Milky Way. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad na bumilis si Lin Fang at ang iba pa, gumagalaw na parang kidlat patungo sa ulan. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at hinawakan ng tubig, isang napakalaking patak ng tubig ang lumitaw sa kanyang kamay at naglaho. Haha, ang swerte mo. Tumawa si Aoshu. Matapos kumalat ang patak ng tubig na iyon, lumitaw ang isang sinaunang imprint. Naglalaman ito ng sinaunang chi. Tumawa ng malakas si Aoshu nang makita ito. Naningkit ang mga mata ng iba, sa sobrang ingay niya. Ang iba ay nakakuha din ng kayamanan at masayang ngumiti. Isang dambuhalang kamay ang biglang gumalaw patungo kay Aoshu. Siguradong malas ang taong iyon. Isip ng ibang taong nakakakilala kay Aoshu. Malamig na tiningnan ni Aoshu ang kamay, bago lumitaw ang mga kuko at sinira ang kamay. Kasabay nito, umilo si Aoshu at ibinagsak ang sarili sa lalaking umaatake sa kanya ng galit na galit. Gumalaw ang kuko ng pulang dragon patungo sa umaatake. Napuno ng dagandong ng dragon ang hangin. Namutla ang mukha ng taong iyon sa gulat. Dragon Clan. Mabilis siyang umatras. Kasabay nito, sabay na sinalakay ng dalawa pang tao si Aoshu. Mamatay. Malamig na sigaw ni Qin Yu. Si Aoshu ay nanatili sa kanila, hindi nila maaaring hayaang ay bully siya ng mga tao. Ang malalakas na cultivator ng Halakandre Fairyland ay sabay-sabay na naglabas ng Death Chi at pinalibutan nito ang dalawang taong iyon, na naging kulay abo. Napakaraming tao ang sabay-sabay na umatake, nakakakilabot. Ang dalawang tao ay walang oras na gumawa ng anuman. Ang kamatayan na si Chi ay bumagsak sa kanila at ang kanilang mga katawan ay nahulog sa Yellow Springs. Nakakatakot. Naisip ni Lin Fang. Halos lahat ng mga taong iyon ay mga high-level na Hell Emperors at lahat sila ay kinokontrol ang Death Chi, isang nakakatakot na uri ng lakas. Hindi na lang 16 sila, mas marami na sila, at napakalakas nila. Matapos mamatay ang dalawang taong iyon, kinuha ng dalawang tao ang mga bagay mula sa mga bangkay. Hindi nila kayang isuko ang mga ito. Ang mga hindi nakakuha ng kayamanan ay inis, ngunit iyon ang mga patakaran. Hindi sila maaaring magnakaw ng mga kayamanan mula sa kanilang mga kaibigan. Hindi rin nila maaaring labagin ang mga patakaran, iginagalang sila ng lahat. Pinatay din ni Aoshu ang kanyang unang attacker, tumatawa at sinabing, hindi masama. Kapakipakinabang ang maliit na hukbong iyon. Galing ka sa Dragon Clan. Tanong ni Qin Yu kay Aoshu. Nagulat siya matapos makitang gumamit ng Dragon Energy si Aoshu. Talaga, magpatuloy tayo. Tumiti si Aoshu. Ang malalakas na cultivator ay patuloy na sumusulong o ibinabalik ang lahat ng tungkol sa kanila. May isang malakas na hukbo doon. Marami na silang napatay na malalakas na cultivator. Sabi ni Bai Ling, na itinuro ang isang grupo ng mga taong nag-aaway. Lahat sila ay nakasuot ng itim na daos na damit na gawa sa balahibo. Umikot ang hangin sa kanila. Sila ay tumingin kahanga-hanga at o-inspiring. Ang mga tao ay hindi nang ahas na lumapit sa kanila. Iyan ang Black Shark Army. Superstar sila sa Milky Way battlefield, napakalakas.
Mayroon silang daan-daang mandirigma. Sabi ni Qin Yu, ang Milky Way battlefield ay napakalaki. Maraming hukbo. Ang Black Shark Army ay isa lamang sa kanila. Walang kakaiba sa kanila. Singhot ni Aoshu. Naunawaan ng maraming tao na mapanganib ang pakikipaglaban doon ng mag-isa. Iilan lamang sa mga tao tulad ni Aoshu ang nang ahas na lumaban sa buong hukbo ng mag-isa. Ang Milky Way battlefield ay napakalaki, kung maaari nating patayin ang isang buong hukbo, iyon ay hindi ka panipaniwala. Sabi ni Lin Feng, kahit na sa kanyang lakas, hindi kayang patayin ni Aoshu ang isang buong hukbo sa kanyang sarili. Biglang, mas maraming meteorite ang nahulog mula sa langit. Muling umangat sa ere ang grupo ng mga tao mula sa Halakandra Fairyland. Ang mga nagnanakaw ng mga kayamanan mula sa ulan ng mga meteorite ay mamamatay. Mayabang na sigaw ng isang tao. Biglang huminto ang grupo ng mga taga-Halakandra Fairyland. Nakita nila ang mga tao mula sa Black Shark Army na bumangon sa himpapawid at kumukuha ng mga kayamanan. Ang yabang. Malamig na sabi ni Aoshu. 100 tao ang tumingin kay Aoshu. Nagsimulang kumulo ang dugo ng dragon niya. Tumingin ka dyan. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Napalingon ang mga tao at nakita ang isang bundok na pababa mula sa Milky Way. Nagmukha itong Celestial Mountain. Ang Qin nito ay hindi ka panipaniwala. Mukhang buhay ang celestial na bundok na iyon. Naglalaman ba ito ng mga marka ng landas? Nagsimulang magningning ang mga mata ng mga tao sa kasakiman. Kunin mo silang lahat. Sigaw ng pinuno ng Black Shark Army. Ang malalakas na cultivator ng Halakandra Fairyland ay naglabas ng Death Chi. Lahat ay handang lumaban. Celestial na bundok. Sa di kalayuan, parami ng parami ang dumating at nakatingin sa bundok. Biglang napuno ang hangin ng mga pagsabog at dagandong. Bumaba ang Celestial Mountain at bumagsak sa isang tulay. Isang nakakatakot na chi ang bumungad sa kanila. Marks of the Path, baka may Marks of the Path sa loob. Naisip ng karamihan. Sa wakas, may lumipad patungo sa bundok. Mamatay. Milyon-milyong thread ng chi ang bumagsak sa taong iyon at agad silang namatay. Natahimik ang buong crowd. Wala nang nang-ahas na gumalaw ng walang ingat. Wala ring pumunta para kunin ang mga kayamanan ng taong iyon. Kung may humipo sa celestial na bundok, mamamatay sila. Mag-away muna tayo. Malamig na sabi ng pinuno ng Black Shark Army. Lahat ay tumingin solemna at magalang. Ang lakas ng kamatayan ay nakapalibot sa Black Shark Army. Parang anumang oras ay maaaring magsimula ang labanan. Mamatay. Galit na sigaw ng isang tao. Naghanda na sila. Nagsimulang tumakbo ang lahat ng miyembro ng Halakandra Fairyland patungo sa kanilang mga kalaban. Ang Death Chi ay sumugod sa kalangitan. Makapangyarihan ang hukbo ng Halakandra Fairyland, ngunit mapanganib ang Black Shark Army. Kinailangan muna nilang harapin ang mga ito. Buhay. Sabi ni Lin Feng, na kumikislap sa unahan. Ang mga ilaw ng buhay at kamatayan ay tumaas sa langit. 5 o 6 na tao ang namatay sa daan at nahulog mula sa langit. Ang bilog ng buhay. Isang napakalaking pattern ng buhay at kamatayan ang nakapalibot sa mga tao mula sa Halakandra Fairyland. Humanda sa paggamit ng lakas ng kamatayan, saisalaki ako. Sumigaw si Lin Feng nang napakalakas nang makita niyang tumatakbo ang lahat ng miyembro ng Black Shark Army patungo sa kanila. Ang mga ilaw ng buhay at kamatayan ay bumagsak sa kalangitan at pinalibutan sila. Paliitin ang lakas ng kamatayan. Malakas na sigaw ni Lin Feng. Alam ni Bai Ling at ng iba pa kung gaano kalakas si Lin Feng, patuloy silang naglalabas ng lakas ng kamatayan sa pattern ng buhay at kamatayan. Pagkatapos, pinalibutan ng pattern ng buhay at kamatayan ang karamihan mula sa Black Shark Army at naging vortex. Mamatay. Ang lakas ng buhay at kamatayan ay patuloy na umiikot. Ang enerhiya ng buhay ay naging enerhiya ng kamatayan, ang enerhiya ng kamatayan ay naging enerhiya ng buhay, parehong umaatake sa Black Shark Army. Kaagad, maraming bangkay ang nagsimulang bumagsak mula sa langit. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Ang daming tao sa di kalayuan ay hindi nakikialam, nagtataka lang sila habang pinapanood ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1884, sa Celestial Mountain. Naglaban ang dalawang hukbo, ang Black Sharks at Halakandra Fairyland. Nabura ng kanilang lakas ang kalangitan. Iyon ang unang pagkakataon na lumahok si Lin Feng sa isang nakakatakot na digmaan. Ang pinakamahinang cultivator doon ay ang mga medium-level na Hell Emperors. Purong itim ang kanyang mga mata at patuloy siyang naglalabas ng immortal at death energies, na parang warlord. Isang nakakatakot na lakas ng buhay at kamatayan ang umikot sa paligid niya. Patayin siya. Nakita ng mga tao mula sa Black Shark Army na kinokontrol ni Lin Feng ang dalawang uri ng lakas. Nakapatay na siya ng maraming tao gamit ang kanyang death energies. Naramdaman ni Lin Feng ang isang nakakatakot na chi na lumalapit sa kanya. Ang kanyang buhay at lakas ng kamatayan ay umiikot na offensive. Isang taong napapalibutan ng kamatayan at mga enerhiya ng apoy ang lumitaw at itinapon ang kanilang mga sarili kay Lin Feng, tumatakbo patungo sa puyo ng tubig ni Lin Feng. Malamig na ungol ni Aoshu. Isang suntok ng dugong dragon ang lumabas, na nagpagulong-gulong sa hangin. Sa likod ng kanyang kalaban, lumitaw ang isang nakakatakot na silweta, isang hari ng impyerno at apoy. Ang lugar ay naging isang maliit na purgatorio. Mamatay. Sigaw ni Lin Feng. Ang taong iyon ay lumipat patungo sa kanyang pattern ng buhay at kamatayan, at ang lakas ng kamatayan ay lumipat patungo sa kanila.
Isang itim na apoy ang lumitaw sa likod ng taong iyon at pinalibutan sila. Napakalakas ng chi, naisip ni Lin Feng. Hindi niya itinuloy ang pag-atake sa lalaki. Maaaring alagaan siya ni Aoshu, at maaari niyang patayin ang ibang tao. Ang mga pagsabog ay patuloy na nanginginig sa lahat, at ang mga cultivator ay patuloy na bumabagsak mula sa langit. Bukod sa Aoshu, si Qin Yu ay isa ring nakakatakot na cultivator. Siya ay may isang mahiwagang espiritu, isang buhay at kamatayan na tela. Ang mga tao ay hindi makalapit sa kanya, at siya ay nagpapakita ng pambihirang lakas. Gayunpaman, ang mga cultivator ng Black Shark Army ay nakakatakot din. Matindi ang labanan, at sunod-sunod na namamatay ang mga tao mula sa Halakandre Fairyland. Nakakatakot ang isa sa mga mandirigma mula sa Black Shark Army, mayroon siyang Netherworld Ghostly Claws at kayang maghiwa-hiwalay ng mga tao. Parami ng parami ang nagkukumpulan, ngunit hindi sila ng ahas na makisali. Naglalaban ang dalawang hukbo, ngunit kung sino mang tagalabas ang magtangkang magnakaw ng mga kayamanan mula sa celestial na bundok, tiyak na papatayin sila ng ilang napakalakas na cultivator. Anong nakakatakot na labanan? 12 ng mga tao ang namamatay bawat segundo. Naisip ng karamihan. Natulala sila. Nakakatakot ang dalawang hukbo. Wala ng tao sa harap ni Lin Feng, patuloy siyang umiiwas. Isang netherworld silhouette ang gumalaw patungo sa kanya na parang madilim na kidlat. Pinutol ng mga makamulto na kuko ang lahat sa kanilang dinadaanan. Gayunpaman, inatake ni Aomo ang mga makamulto na kuko ng isang awit, at isang suntok ng demonyo ang Hamampas, na sinira ang mga kuko. Malamig na tiningnan ni Aomo ang silhouette na iyon. Hindi alam ni Lin Feng kung gaano kalakas si Aomo. Ang dragon ay lumaki sa loob ng kanyang katawan. Napakalapit nila, dahil pinalaki siya ni Lin Feng. Ngayon ay nakikipaglaban si Aomo, at si Lin Feng ay may impresyon na siya ay napakalakas. Ang kapaligiran ay patuloy na sumasabog mula sa magkasalungat na enerhiya. Marami pang mga kuko ang lumitaw at naging 5 itim na ilaw na tumatama kay Aomo. Hinarang sila ni Aomo, ngunit lumitaw ang mga sugat sa kanyang katawan at nagsimula siyang duguan. Kinaladkad siya ni Lin Feng pabalik. Freeze. Nang makita ni Bai Ling ang strike na iyon, naglabas siya ng enerhiya ng yelo. Tumayo ang may nakakatakot na kuko. Ang taong iyon ay mapanganib na malakas, isang mataas na antas ng Hell Emperor. Si Lin Feng ay naging isang medium level na Hell Emperor, at mayroong maraming high level na Hell Emperor doon. Ang ilan sa kanila ay umabot pa sa tuktok ng Huang Chi layer. Lahat sila ay hindi kapani-paniwalang mga mandirigma. Galit na sumigaw si Lin Feng, sumipol ang sword energies. Nagulat ang kanyang kalaban sa biglaang paglilipat. Sa sandaling iyon, ginalaw ni Lin Feng ang dalawang kamay. Ang isa pang pattern ng buhay at kamatayan ay lumitaw at umikot. Lahat ng uri ng enerhiya ay tumagos sa pattern ng buhay at kamatayan. Lumitaw ang kanyang espiritu. Naging anino si Lin Feng nang tumalon siya sa deployment spell. Ang kanyang pattern ay nakasisilaw at buhay at kamatayan enerhiya pulsed out. Buhay at kamatayan mapangwasak na ilusyon. Sigaw ng ilang boses. Ang kapaligiran ay biglang seliado. Gayunpaman, ang pattern ng buhay at kamatayan ay isang ilusyon na gumuguhit sa cultivator. Isang ilusyon, isang life and death deployment spell. Sigaw ng isang taong galit na galit, umaatras. Ngunit dumating si Qin Yu sa likuran niya, ang kanyang buhay at kamatayan na tela ay naging isang napakalaking kamay at ikinulong ang cultivator na iyon. Ang deployment spell bombarded kanyang ulo at siya ay naging kulay abo. Ang kanyang life energy ay naging death energy. Apoy. Malamig na sigaw ni Qin Yu. Isang nakakatakot na apoy ng impyerno ang lumitaw at pinalibutan ang taong iyon. Nagsimula siyang magsunog. Si Lin Feng ay nagsasagawa ng deployment spells, tulungan mo siya. Sigaw ni Bai Ling ng napakalakas. Ilang tao ang dumaong sa paligid ni Lin Feng upang protektahan siya, lahat sila ay makapangyarihan at may kasanayan. Nakita nila na napakalakas ng life and death deployment spells ni Lin Feng. Kung matutulungan nila siya, kung gayon ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa lahat. Si Lin Feng ay patuloy na nagsagawa ng mga handsil, ang pattern ng buhay at kamatayan ay naging napakalaki at ang mga tao mula sa Black Shark Army ay umatras. May nagnanakaw ng Celestial Mountain. Sa sandaling iyon, may tumakbo patungo sa Celestial na bundok, lahat ay tumingin sa kanya at si Chi ay tumakbo patungo sa kalangitan. Tulala, isip ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nakatitig ng mata ko sa Celestial na bundok. Kahit na nakawin ng taong iyon ang Celestial na bundok, mamamatay sila sa anumang pangyayari. Gaya ng inaasahan, nagsimulang gumalaw ang lahat nang makita nilang sinusubukan ng taong iyon na nakawin ang bundok. Ang Black Shark Army at Halakandre Fairyland ay tumigil sa pakikipaglaban at lahat ay lumipat patungo sa taong iyon. Nag-aaway sila para sa celestial na bundok, kaya hindi nila maaaring hayaang makuha ito na ba. Umakyat ang enerhiya sa langit at pinalibutan siya. Kasabay nito, sinalakay ng mga tao ang Celestial Mountain. Nais din nilang malaman kung ano ang nasa loob nito. Ang celestial na bundok ay napakatigas at tila hindi masisira. Gayunpaman, nang bumagsak ang mga enerhiya dito, lumitaw ang isang bitek. Ang puso ng mga tao ay napuno ng sigasig. Ang Celestial Mountain ba ay naglalaman ng Marks of the Path, immortal na enerhiya, at enerhiya ng demonyo. Kumunat ang noo ni Lin Feng.
Nararamdaman niya ang hindi kapani-paniwalang lakas na umuusbong mula sa bundok. Sirain. Sigaw ng isang tao na paputok. Sa wakas ay nasira ang bundok at naging 1,000,000 piraso. Nagtilian ang mga tao sa pagtataka. Walang marks of the path sa loob. May isang tao. Ang tao ay tila isang sinaunang Diyos nang bigla niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang king energies ay bumagsak hanggang sa himpapawid habang inilabas niya ang langit, lupa, at mga demonyong enerhiya. Para siyang demonyong hari. Siya yun. Nagulat si Lin Fang at natigilan sandali. Nakita na niya ang mukha na iyon. Noon, sa Jiuyu, nagpunta siya sa Mabana. Nakita na niya ang mapagmataas na binata doon sa gitnang bahagi ng 12 dambana. Mukha siyang Diyos, at lahat ng dambana ay gustong kumalap sa kanya. Ito ay ang binata na may haring katawan. Noon, gustong i-recruit siya ng lahat, at sa huli, pinili ng binata ang Demon Shrine. Ngayon mukha siyang demonyong hari. Ako ay isang napakabilis na matuto, medium-level emperor na ako. Ngunit ang lalaking iyon ay isa ng mataas na antas ng emperador at mayroon siyang immortal na king body type. Hindi nakakagulat na ang lahat ng mga tao ay gustong kumalap sa kanya. Siya ay likas na matalino, ngunit sa tulong ng dambana, mas mabilis siyang nag-practice ng cultivation. Naisip ni Lin Fang. Ang lalaking iyon ay nag-practice ng cultivation ng mas mabilis kaysa sa kanya. Nagulat si Lin Fang, nakitang mas misteryoso ang Celestial Country. Ang taong iyon ay mula sa isa sa mga dambana, at ngayon siya ay nagmula sa Milky Way. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1885, Pathfinder Pick. Sino ka? Bakit ka nasa bundok? Bakit ka bumaba mula sa Milky Way? Tanong ng pinuno ng Black Shark Army. Ang mga taong humipo sa Yellow Springs o Milky Way ay maaaring mamatay, ngayon ang binata ay bumaba mula sa langit. Halatang namangha ang mga tao. Nag-away ang mga tao sa bundok na iyon at sa huli, may tao sa loob. Nakakatuwa. Naisip ng mga taong nakatingin sa binatang may haring katawan. Kailangan niyang maging inapo ng isang sinaunang hari, isang kapansin-pansing tao. Walang pakialam na sinulyapan ng binata ang malalakas na cultivator ng Black Shark Army. Wala siyang sinabi. Laming-galing siya sa paligid na parang hindi niya alam kung nasaan siya. May tinanong ako sa iyo. Sabi ng leader ng Black Shark Army nang makitang hindi siya nireplyan ng binata. Galit na galit ang itsura niya. Tumingon sa kanya ang binata, at biglang lumabas sa kanyang mga mata ang demonyong chi, at umalangaw ang kulog. Ang mga mata ng cultivator mula sa Black Shark Army ay biglang nakaramdam ng matinding sakit. Ang kanyang kalooban ay inaatake. Immortal na hari at lakas ng demonyo. Ang malakas na cultivator ng Black Shark Army ay umiling ng malakas. Pagkatapos, tumalo ng binata at isang trail ng walang kamatayang chi ang lumitaw sa likuran niya at naging vortex. Hindi mabilang na tao ang pinatay ng taong iyon. Ang kanyang king body ay hindi kapani-paniwala. Delikadong tao siya. Maingat na deklara ni Aoshu. Kahit na siya ay mula sa Dragon Clan, natagpuan din niya ang mga taong may mga king body na hindi kapani-paniwala. Palagi silang napakalakas. Terena, nandito ang lalaking iyon para pumatay. Papatayin niya tayong lahat para mag-practice. Sabi ni Aoshu. Sinimulan na ng binatang iyon ang pagpatay sa mga cultivator mula sa Black Shark Army. Ang mga ilaw ng demonyo ay patuloy na umuusbong mula sa kanyang mga mata at pumapatay ng mga tao. Isa siyang totoong mamamatay tao. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga miyembro ng Halakandre Fairyland. Pagkaraan ng maikling panahon, pinatay ng binata ang malakas na cultivator ng Black Shark Army. Hindi siya tumigil sa pagpapakawala ng walang kamatayan at mga demonyong enerhiya. Ang kanyang silweta ay kumikislap at ipinagpatuloy niya ang pagpatay sa mga tao mula sa Black Shark Army. Mamatay. Maraming tao mula sa Black Shark Army at Halakandre Fairyland ang nasugatan. Gayunpaman, marami pa rin ang nagpakawala ng enerhiya at umatake sa binata. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang binata ay mukhang isang Diyos ng kamatayan. Buong pagmamalaking tumayo siya sa langit at hinigop ang kamatayang binitawan ng kanyang mga kalaban. Ang binata ay sumugod sa unahan, at ang malalakas na cultivator ay nanginginig. Masyado siyang nakakatakot. Itinuro ng binata ang isang daliri sa isang malakas na cultivator, si Chi ay lumitaw at tinusok ang kanyang ulo. Ang kanyang bangkay ay nahulog mula sa langit, isang one-shot kill. Ang mga bangkay ay patuloy na nahuhulog mula sa langit at sa Yellow Springs. Ang mga taong nakatingin ay namangha. Sunod-sunod na namatay ang malalakas na cultivator mula sa Black Shark Army. Anong trahedya para sa lahat ng magigiting na mandirigmang iyon? Sila ay hindi gaanong mahalaga sa harap ng binatang iyon, at pinapatay niya sila. Ang taong iyon ay pumapatay ng mga tao, ngunit hindi kinukuha ang kanilang mga kayamanan. Hinayaan niyang mahulog sila at ang kanilang mga kayamanan sa Yellow Springs, ang mga kayamanan ay mawawala magpakailanman. Nagulat si Chinyu, ang lalaking iyon ay isang tunay na mamamatay tao. Nagpa-practice lang siya. Ang lugar na ito ay isang lugar upang maging mas malakas para sa kanya. Nagulat ang mga tao nang makita nila ang ginagawa ng binata. Wala na siyang pakialam sa mga mamahaling kayamanan. Si Lin Fang lang ang nakaintindi na ang Demon Shrine ang nagpadala sa kanya doon, kaya hindi siya nagkukulang ng mga kasanayan at sinaunang kasulatan. Hindi na niya kailangan ng mas maraming kayamanan. Nahihiya akong maging inferior sa harap ng mga ganyang tao.
Taga-Hell ba siya? Galing siya sa Milky Way, kaya saan ba talaga siya nanggaling? Tanong ni Chinyu, hindi niya naintindihan. Karamihan sa mga tao sa Celestial Country ay nag-iisip ng teritoryo bilang dalawang teritoryo, isa para sa mga nakakatakot na labanan at isa para sa mas madaling labanan. Ngunit kapag kaharap ang isang nakakatakot na cultivator, maaari lamang nilang tanungin ang kanilang sarili. Naunawaan ng ilang misteryosong tao na hindi lang ang impyerno ang katabi ng Celestial Country. Gayunpaman, hindi nila naiintindihan ang mga detalye. Nakatitig si Lin Feng sa binata ng may pagtataka. Ang mundo ng paglilinang ay isang malupit na lugar, at gayon din ang taong ito. Tinitigan ni Lin Feng ang binata at nag-iisip kung paano niya mapapabuti ang kanyang paglilinang sa buhay at kamatayan. Tara na, sabi ni Bai Ling, tumanggo ang lahat. Butcher lang ang lalaking iyon. Papatayin niya sila kung nanatili sila. Ang pagkuha ng ganoong panganib ay walang silbi. Sa panig ng mga cultivator ng Halakandra Fairyland, mahigit 20 cultivator pa ang natira. Malaki ang pagkalugi nila. Naunawaan ni Lin Feng kung ano ang iniisip ng mga henyong iyon ngayon. Nang sila ay naging mataas na antas ng mga emperador, pinili nila ang kanilang sariling landas. Sa banal na lungsod, sa universidad, may mga kampyon. Si Ji Chang ang kampyon ng Champion University. Maaari siyang maging kampyon ng lungsod. Pinipili din ng mga cultivator ang sarili nilang landas at kung ano ang gusto nilang gawin sa buhay. Naisip ni Lin Feng. Nakaramdam siya ng matinding pressure at naramdaman niyang hindi siya mabilis na umuunlad. Matagal na siyang hindi nakabalik sa Holy City. Nagtataka siya kung gaano kalakas si Ji Chang. Umalis si Lin Feng at ang iba pa. Nagpatuloy ang pagbagsak ng mga meteorite mula sa langit, ngunit 21 na lamang ang natitira sa grupo ni Lin Feng. Nakakuha din sila ng maraming magagandang bagay, gayunpaman. Kahit na ang lahat ay nawalan ng gana. Kahit si Aoshu ay nasiraan ng loob. Masyadong malakas ang binata. Maraming malalakas na cultivator sa mundo. Ang tiyaga at determinasyon ay sapilitan. Ang mga cultivator ay kailangang tumuon sa paglilinang upang maging lubhang malakas. Sabi ni Lin Feng, naglalakad sa tabi ni Aoshu. Sumimangot si Aoshu at mainit na tumingin kay Lin Feng. Mukha kang isang mababang antas na emperador, ngunit ikaw ay isang katamtamang antas na emperador. Nakamamatay ang iyong life and death deployment spells. Napaka-talented mong tao. Namangha ka ba sa malalakas na cultivator ng Milky Way battlefield? Hindi ko makontrol ang lakas ng ibang tao. Makokontrol ko lang ang sarili kong buhay. Tumiti si Lin Feng. Tumiti pabalik si Aoshu at sinabi, talaga. Sa normal na kondisyon, sinubukan ko sanang lumaban sa kanya. Gayunpaman, nang makita ko kung paano niya pinatay ang mga tao, sumuko ako. Para akong basura. Nakikita ko, tumanggo si Lin Feng. Balang araw makakamit mo ang kaliwanagan, at lalaban ka sa kanya. Talaga, ang mga tao mula sa Dragon Clan ay hindi kapanipaniwalang talino. Talagang susubukan kong labanan siya balang araw. Sabi ni Aoshu na masayang nakangiti habang iniisip ang araw na iyon. Tumingin siya sa malayo, kung saan may tulay sa itaas ng Yellow Springs. May isang tuktok na nakaupo doon, at maraming tao ang lumulutang sa paligid nito. Mukha silang nag-aalangan at nagpanatili ng distansya sa pagitan nila at sa tuktok. Sa loob ng Milky Way battlefield at Yellow Springs, mayroong isang sinaunang peak doon. Sabi ng nagulat na si Lin Feng. Gumagalaw pa nga ang rurok, kakaiba. Nagulat si Aoshu at napatitig sa tuktok kasama niya. Bukod sa mga kayamanan, mayroon ding ganoong lugar sa Milky Way battlefield. Mukhang delikado. Maaaring sulit ito, bagaman. Tara na at tingnan natin. Bumilis ang banda nila, hinahabol ang umaandar na burol. Kakaiba ang tuktok, parang isang mirage. Mayroong ilang malalaking salita dito, ngunit mukhang malabo ang mga ito. Pathfinder Peak. Basahin si Lin Feng. Namangha siya. Ang mga ekspresyon ni Aoshu at ng iba pa ay nagbago ng husto. Narinig ko ang tungkol sa Pathfinder Peak ngunit hindi ko pa ito nakita. Pag-amin ng dragon. Ano ang lugar na iyon? Tanong ni Lin Feng. Sinabi ni Chinyu, ayon sa mga alamat, ang Pathfinder Peak ay isang lugar kung saan makikita mo ang Celestial Pathfinder Plate. Malaking tulong ang mga ito para sa mga cultivator. Nakita ko, bakit ang mga taong iyon ay nag-aalangan at hindi lumalapit? Tanong ni Lin Feng. Maraming tao ang hindi na bumalik mula sa Pathfinder Peak, para kang pumasok at hindi na makakabalik. Mahinahong paliwanag ni Chinyu. Si Lin Feng ay namangha. Isang misteryosong lugar.